Hey guys, Estudyanteng Guro here, and today's video, I'll teach you how to solve quadratic equations by common monomial factoring. Maraming method ng factoring, kaya simulan muna natin sa common monomial factoring. And alam ko, tinuro na to ng grade 8, so probably alam nyo na kung paano ito gawin. Okay? But before that, kilalanin muna natin kung sino nga ba si quadratic equation. So ito yung definition niya. A quadratic equation in math is a second-degree equation of the form ax squared plus bx plus c equals 0, where a should not be equal to 0. Yung quadratic equation ay merong highest degree na 2, or nakasquare siya palagi sa 2, always. Okay? Na merong standard form na ax squared plus bx plus c equals 0. So, ito yung parang arrangement niya. Ayan yung standard form niya. Okay? Yung a naman, it should not be equal to 0 kasi pag naging 0 si a, magiging linear equation na lang siya. Hindi na siya quadratic, okay? So, balik tayo sa standard form ng equation. So, yung first term natin sa equation, which is ax squared, tinatawag siyang quadratic term. Yung second term naman na bx is tinatawag na linear term. Yung last term na c is called constant term, okay? Ngayon nakilala na natin si quadratic equation. Tara na, mag-solve tayo ng quadratic equation by common monomial factoring. Okay? So, first question, x squared plus 3x equals 0. To solve this equation, first thing to do is identify yung GCF, greatest common factor ng x squared plus 3x. And after that, i-divide or if-factor out lang natin sa equation yung GCF. Okay? So, ang GCF natin dito is x. Factor out lang natin yon by dividing it 1 by 1 sa equation. Okay? So, x divided by x squared magiging x. And x divided by 3x magiging 3 na lang. So, ayan na yung factors natin. After natin i-factor, isa-separate naman natin yung dalawang x, which is x equals 0 and x plus 3 equals 0. Okay? Yung x of 1 natin, ang value ng x niya is 0 kasi wala naman na siyang kasama. Okay? And x plus 3 equals 0. To solve this, i-transpose lang natin yung 3 sa kabila. And when transposing, nag-iiba siya ng sign. So, positive 3 papunta sa kabila is magiging negative 3. And 0 minus 3 is negative 3. So, ayan na yung value ng dalawang x. By the way guys, laging dalawa ang value ng x sa quadratic equation. Kasi nga, always siya naka-square. So, laging dalawa yung value ng x. So, next question tayo. 8x squared plus 20x equals 0. First step is, i-identify ang GCF. And in this case, hindi lang x ang GCF natin kasi si 8 and 20 ay may GCF friend. So, here's a question. Ano nga ba ang greatest common factor ni 8 and 20? Ang greatest common factor ni 8 and 20 ay 4. So, ang GCF natin sa equation na to is 4x. Ayun yung i-divide natin 1 by 1 sa equation para makuha yung factors at masolve si x. Okay, so 4x. 4x divided by 8x squared. 8 divided by 4 is 2. X squared divided by x minus lang x. So, 2x. 20x divided by 4x. 20 divided by 4 is 5. And x divided by x, cancel. So, 5 na lang. Ito na yung factor natin. 4x times 2x plus 5 equals 0. Again guys, after natin makuha yung factors, isa-separate yung dalawang x. So, 4x equals 0 and 2x plus 5 equals 0. So, solve muna natin yung x of 1. 4x equals 0. Hindi natin siya pwedeng i-transpose yung number 4 kasi naka-10 siya. So, para makuha yung value ng x is i-divide natin both sides by 4 para makuha yung value ng x. So,
4x divided by 4 and 0 divided by 4. So, divide lang yon. 4x divided by 4 is cancel na yung 4. So, x na lang ang matitira. And 0 divided by 4 is 0. So, value ng x of 1 natin is 0. Solve naman natin si x of 2. 2x plus 5 equals 0. First thing to do is i-transpose sa kabila si positive 5. So, magiging negative 5. And then, divide both sides by 2 para makuha yung value ng x. So, 2x divided by 2 and negative 5 divided by 2. 2x divided by 2, cancel si 2, so x na lang ang matitira. And negative 5 divided by 2, hindi na siya pwedeng i-divide, so ayan na yung value ng x. Okay, gets? Pag pwede pang i-divide, i-divide. Okay? Pero since hindi na siya pwedeng i-divide, ayun na yung answer. Ayun na yung value ng x. Moving on, solve natin yung last equation. Negative 16x plus 9x squared equals 0. So, to solve this, bago natin i-factor and i-solve yung equation, ita-transform muna natin siya sa standard form. So, going back, alam natin na sa standard form, ang nauna ay si ax squared. Meaning, yung may square palagi. So, ang mauna dapat natin dito ay si 9x squared. And ang sumunod ay si bx, which is yun yung linear term natin, which is negative 16x. And lastly, si constant term or yung c sa standard form, which as you can see naman, wala tayong constant. Meaning 0 siya, pero hindi na natin kailangan isulat. Okay? So, ang standard form natin ay 9x squared minus 16x equals 0. So, factor na natin by finding the GCF, okay? Ang GCF natin ay x lang kasi si 9 and 16 ay walang greatest common factor. Okay? So, labas lang natin yung x and i-divide natin 1 by 1 sa equation para makuha yung factors. Okay? 9x squared divided by x is 9x. And negative 16x divided by x, cancel si x, so negative 16. Don't forget the sign, okay? Baka malito kayo. After nun, i-separate natin both x to get the value of x. X equals 0 and 9x minus 16 equals 0. Since nakuha na natin yung value ng x of 1, solve na natin yung x of 2. 9x minus 16 equals 0. So, ang first step na gagawin ay i-transpose si negative 16. So, pag nagtatranspose, nagpapalit ng sign, magiging positive 16. So, 9x equals positive 16. Next step is divide both sides by 9 to get the value of x. So, 9x divided by 9 equals 16 divided by 9. 9x divided by 9, cancel 9, so x equals 16 divided by 9. And 16 divided by 9 is, hindi na siya pwedeng i-lowest term or i-divide pa. So, ayan na yung magiging answer natin. Okay? Now guys, before ending this video, try to solve this following quadratic equations. X squared plus 5x equals 0, and 9x squared plus 27x equals 0. Comment down your answer, and that is all for this video. I hope you learned how to solve quadratic equations by common monomial factoring method. See you sa next videos!